So, saan ba nag-i-stay ang market mo? Saan nag-i-stay yung customer mo? For example, milk tea. Sino ang number one market sa milk tea? Ang number one market dyan, students. Okay? Kasi sila yung may 150 pesos na baon. Sila yung may 200, sila yung may 300. Okay? Puntahan mo kung nasan sila. Huwag mo silang hintahin sa'yo. Okay, Giliwers, share ko sa inyo ang napag-usapan namin kanina. So, nag-coach tayo, owners ng Tolits, Peri Peri, and Binleaf. Yan, sa Orani branch. Yan. Thank you po. Alright, so napag-usapan namin, paano ba tayo magkaroon ng more business outlets from a traditional business. Ang milk tea and other similar to that, like coffee shop, resto, mga traditional business po yan. So, ibig sabihin niyan, nandun lang tayo sa meron tayong physical store, then we are waiting kung sino yung dadaan, kung sino yung pupunta, di ba? So, we will be converting our traditional business, magkaroon tayo ng different outlets, and ito ang good news, without spending more money. Okay? So, isa yan sa pinag-usapan natin, kaya ito, may libre na kayong coaching kay Doc. Let's go, yan. Tingnan natin, no? So, ganito, discuss ko ng isa. So, ito, for example, sila meron silang resto and milk tea. So, traditional business. So, alam nyo po, para makalaban tayo sa atin lahat, kailangan umisip tayo ng paraan paano tayo magkaroon ng different outlets. At yung outlet na yan, hindi mo na kailangan magpa-construct. Okay? So, tipid pera sa construction. Huwag magpa-construct ng mga outlet, no? Build ka, magre-rent ka ng malaking space, tapos ililipat mo po yung yung mga equipments mo, tapos magtatawo ka ng madami. So nadodoble-doble ang gastos natin. Tandaan natin, sa lahat ng may negosyo, hangga't kaya nating tipirin yung operations natin, rentals natin, gawin natin. Alright? So, kaya ito suggestion ni Rockstar. Alright? So, for example, this is your traditional business. So, resto. Or milk tea na lang, yung kanina, example namin. Milk tea. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng different channels? So, yan yung pag-usapan natin. Channels ang ating i-create so that you can have more sales. For example, channel A or outlet A, B, C. Halimbawa, 3 na lang. Okay? So, iisip ka ngayon ng paraan, paano ba ito mabebenta? So, napag-usapan namin, first, yan. You need to conquer where your market are staying. Okay? So, saan ba nag-i-stay ang market mo? Saan nag-i-stay yung customer mo? For example, milk tea. Sino ang number one market sa milk tea? Ang number one market dyan, students. Okay? Kasi sila yung may 150 pesos na baon. Sila yung may 200, sila yung may 300. Okay? Puntahan mo kung nasan sila. Huwag mo silang hintahin sa'yo. Alright? Saan sila nag-i-stay? Doon ka magpunta. Nasaan ang estudyante? Na 100% nandun sila, nasa mga school. So, outlet mo ang school. Hindi ka magpapakonstruct, okay? Magkaroon ka lang ng consignment or humingi ka ng space. Sabihin mo sa may-ari ng school, bigyan niyo po ako ng konting space dyan. So, I'll give you like 10 or 20% of the sales. Okay? So, for example, kumikita ka sa milk tea ng 40 pesos. Hati kayo. Di ba? 20% is always better than nothing. 50% of profits is always better than zero. Alright? So, di ba? So, kung makabenta ka dyan, for example, 100 na orders or 100 cups, kumita ka na lang ng 20 kasi napunta sa yung expenses mo yung 20, napunta sa school yung 20. So, 20 pa rin yan. So, you earn 2,000 pesos. Alright? Eh, kung makatatlong schools ka, 6,000 additional sales in a day. Eh kung makasampu ka, 20,000 additional sales in a day. Alright? One idea pa lang yan. Okay? So, Doc, paano pa magkaroon ng outlets? So, another example, pumagitna ka doon sa mga nagkakagulong tao. Meron ka lang maliit na stand, maliit na food cart, kahit na hindi siya talagang food cart, stand lang makita yung iyong store. Okay? By the way, applicable po to hindi lang sa milk tea. Pwede sa pizza, pwede sa burger, corn dog, or whatever na food na inano natin na pwede ganito ang business model. So, pumagitna ka, pag-usapan namin nila ma'am at sir, pumagitna ka sa merong pharmacy, merong prutas and all, or church. So, pumagitna ka doon, maglagay ka ng isang stand. Wala kang malaking gastos,
pero meron ka nito. Okay? So, meron kang tatlong ganon. So, tatlong school, 6 na. Okay? And many more. Marami pa kami pinag-usapan, pero sa amin na lang yon. Secret formula namin nila, ma'am at sir, para sa kanilang store, para sa resto nila at sa milk tea business. Okay? So, apply natin sa atin. Paano mo lalagyan ng business outlet ang yung traditional business to increase your sales? Okay? It's creating more outlets. That's the secret kung paano mag-increase ang sales natin, ang profit natin sa mga traditional business. Okay? Let's go. Let's go. By the way, announcement natin, no? Sa lahat naman gusto magpa-coach kay Doc, business and life coaching, pwede tayong online or pwede po tayong offline. PM lang sa personal life ni Doc. Let's go, let's go, let's go. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PM me sa personal FB ko po. Let's go, let's go!